Hello, so reading ito for Libra, summarize si Venus Jupiter Libra. Take only what resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat, unfortunately. Hindi ko makuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Madam P, ayan yung aming Facebook page, Unipri. Ayan yung TikTok namin. Madam Unicorn P, ayan naman yung aming Instagram. Diyan ka pwede mag-inquire ng mga personal reading na available. Madam Space P. Lagay mo na lang din ng space pa sa dulo para mas madali siyang ma-search. Or ilagay mo hashtag Libra Philippines. Ayan, pwede yan. For the sign of Libra, summarize si Venus, Jupiter, Libra. 5 of Wands. 3 of Wands. Okay. So, yung iba sa inyo, maraming challenges na nangyayari sa iyo ngayon. 3 of Wands maybe regarding the past or regarding people na parang hindi mo na-meet. Na-stress ka sa kanila. Iba sa inyo, pwede may mga kaaway ngayon na pwedeng malayo sa inyo. Ang Nine of Swords, nakakainis, nakakaiyak, nakakabwisit, parang ganun. Energy mo is masyado kang nagpapa-apekto sa kanila or sa kanya, particular person. Gusto mo mag-end ito pero hindi mo rin alam kung paano, kung bakit. Gusto mo i-cut off yung person, you feel like masyado kanyang inaano eh. Could be a very narcissist person or masyado niyang nailalabas yung mga negative side mo. Natitrigger ka niya masyado. So, sino ba itong person na pakakonect mo pagdating sa love? Pagdating sa love, who is this person that you're dealing with? For the sign of Libra, summarizing Venus, Jupiter, Libra. Libra, summarizing Venus, Jupiter, Libra. Person na kakonect mo, Libra. Sino to? Ace of Cups. I can see a lot of love mula dito sa taong to. Maybe mas bata siya sa'yo or medyo immature or mas bata lang. Kung hindi man sa edad yung ano niya, yung way ng pag-iisip, medyo immature siya pagdating sa part na yan. Kasi may mga decision siya na I don't know, it feels like padalos-dalos or what. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa for the sign of Libra? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Emotion ninyo sa isa't isa for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. You do have here the 7 of Pentacles, the 9 of Cups. Okay. Emotion ninyo sa isa't isa. Wait lang guys ha. I-ano ko lang tong aking i-charge ko lang. Baka malobat yung aking phone. Okay. So, emotion ng person na to para sa'yo. Dahil nakakakita na tayo ng love dito mula sa taong to, ha? Parang lagi siya nandyan sa, like, nandyan siya palagi sa, para sa'yo. Kaya lang kasi, nahihiya siya. I don't know kung sa'yo siya nahihiya or sa tingin niya lang sa sarili niya. Kasi although nagiging part siya ng maybe success mo, improvements mo sa buhay, kahit nagiging part siya niyan, parang parang hindi niya na-feel na partners kayo. Mas more on parang ikaw yung nakikita niya nagdadala. Lalo na kung siya yung lalaki sa sitwasyon. But of course, open naman to sa LGBTQIA+. Ayan, open naman to doon. The Fool is also here. So, itong person na to, could be a best friend energy, yan. Or masyado siyang palakaibigan, sabihin na natin ganun. Pero yun na nga, especially kung siya yung lalaki sa sitwasyon, nakakaya yata sa part ko na ikaw yung nagdadala sa akin. Ganun. Parang, kinikim-kim niya lang yun eh. Of course, this person is proud of you.
Kung ano yung mga kaya mong gawin. You have a lot of achievements, I'm sure, with the 9 of Cups. Nakikita natin yan. Pwede ngayon may mga bagay na nag-grow sa buhay mo. Naging matagal din yung growth nito in fairness yung iba sa inyo naging matyaga. Pero gano'n naman talaga yun. 'Di ba? Gano'n naman talaga yun. Pag walang tiyaga, wala rin, 'di ba? Walang ginhawa. And you're doing your best na pagtiyagaan or pagtiisan yung mga bagay na parang ang hirap pero kaya mo yan, parang gano'n. Ngayon, may nakikita kang mga bunga-bunga kahit papano. Pero itong person na to, kung ikaw, konti lang yung nakikita mo, para sa kanya, it's big. Malaki yung mga bunga na nakikita niya. Nagiging part naman siya nung kung paano ka nagiging successful. Pero yun nga, hindi malaki yung nakikita niya naging part niya doon. Parang nagiging palamuti lang siya eh. Diba? Parang ano nga lang eh. Parang anong tawag dito? Medyo mataas kasi tingin talaga niya sa'yo eh. So, ganun. Yun tipong nahihiya siya sa kung ano yung mga meron siya, kung ano yung kaya niya ipakita. Kasi nakita niya, parang feeling nga niya kahit wala siya, kaya mong ma-achieve yung mga bagay na yan. Mamparami lang siya dun sa usapin. Parang ganun. So, dun sa part na yun, nahihiya siya. Pero gusto niya pa rin maging part ng kung ano man yung mga ginagawa mo. Diba? Like, andito pa rin ako. So, what will happen in the future for you? Libra. For the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Nine of Swords, Five of Swords, okay. The Emperor. Clarify the Emperor, please. Spirit guides, angel guides. By the way, isingit ko lang ha. Paparating na kasi yung aking in order na ano. Ang tawag dito. Basta it's a thing. Nakalimutan ko yung tawag. It's a rod. Kind of rod. Para to connect or to communicate with our spirit. With the spirit. And ipopost ko yung mga video na yan doon sa aking Facebook page. Madam P. Sa TikTok. Ayan. So, sana mapanood nyo. Makikita nyo yung respond talaga din nila. So, anyway. Masabi ko lang. Kasi nakita ko dito. nakita ko dito eh. And then, sooner or later, pwedeng mag-open ako ng reading na may kinalaman sa ganun. So, the Nine of Swords and the Five of Swords, the Emperor. So, nakikita natin ito. Pagod ka eh. You know, I can see you. Ikaw, a lot of you is masyadong pinupush yung sarili to the point na pinapapabayaan nyo na yung health nyo. Be mindful of that. I can see a lot of you kailangan ng pahinga in the future. Tsaka Five of Swords, kung sino man yung mga nakakagalit mo, nakakainisan mo, or what, hayaan mo na lang. Kasi alam mo, the more na nagpapa-apekto ka, natitrigger ka sa kung ano man yung ginagawa, sinasabi nila, ikaw lang din naman yung hindi na natahimik eh. Ikaw lang din naman yung nai-stress. What if you try na mag-focus sa sarili mo na lang, lalo na with the Emperor, whatever you're building, whatever itong bagay na kine-create mo, focus on those things rather than pagfo-focus sa kaaway mo. Mind your own business. Yun lang. Kasi dun mo makukuha yung peacefulness pag hinayaan mo lang sila rather than kumbaga patutunayan mo sarili mo, makikipag-away ka, makikipag-debate ka sa person, mga people na to, iisipin mo sila. Gamitin mo yung utak mo. The Hanged maybe it requires a lot of patience. Pero yun talaga ang kailangan eh. Yung parang,
Sabihin na natin pagpasensyahan mo na lang, hayaan mo na lang sila. Isipin mo na lang yung mga kausap mo, mga bata, kahit anong paliwanag mo, na kahit anong sabihin mo. Di naman yan sarado isip niyan, sarado utak niyan. Sino lang din nahihirapan? Ikaw lang din, may stress ka lang din. Ikaw na yung lumayo, umiwas. Kasi the more na nag-e-engage o nakikipag-engage ka sa connection, communication sa mga taong to, wala. Ang mangyayari, ikaw lang din ang talo. Dahil una sa lahat, hindi mo naman nagagawa yung dapat mong gawin, kakaisip mo sa kanila. Ito yung literal na sayang lang yung oras mo. Okay? Na-stress ka pa. Dagdag pa yun sa anxiety, pag na-stress ka, of course, may health problems na kasabay yung stress na yan. Yung iba sa inyo nagkakaroon ng anxiety, tachycardia, kasama yan. Yung pag-iba ng beat ng puso. 'Di ba? Kasama yan. Sino lang din nagkaroon, binigyan mo lang ng problema sa sarili mo. Kasi the more you think about these things na hindi naman na dapat isipin, the more na ikaw lang din ang nahihirapan. Kaya hayaan mo na lang. Let go. Let go. Kahit anong maramdaman mo, sakit, lungkot, or what, doon sa mga bagay na sinasabi o ginagawa ng mga taong to, habayaan mo na lang. Okay? Mas marami kang mabibuild or mabubuo kung lalayuan or iwasan mo sila. May iba money talk yon. Of course, makakapag trabaho ka ng maayos. Diba? And then, punta tayo sa near future for your person. More on advice yung sinabi ko kasi more on stress din talaga nakikita ko sa'yo in the future. So, para maiwasan natin yung stress, of course, ganun lang dapat gawin. You do have your Knight of Pentacles, the Judgment, and the Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Major Arcana, the Judgment. Okay. Person na kakonect mo, etong person na to gusto niyang mag-offer ng something sa'yo. And with the Page of Cups, I feel like gusto niya makipag-connect or communicate. This person can't wait na dumating yung time na makapag-connect or communicate siya sa'yo. Hindi siya makapaghintay. I feel like with the Judgment, kailangan mo na ng special na okasyon para mangyari yung pakikipag-communicate na yun. Parang yun yung magiging reason niya para makapag-communicate siya sa'yo. Kasi of course, kung wala namang rason, kung wala namang out of nowhere, hindi siya kasi para mga musta ng walang dahilan. Parang naghihintay siya ng specific event sa buhay ninyo bago siya mga musta or may dahilan yung pangangamusta niya, like as simple as pagbati sa'yo ng Merry Christmas, Happy Birthday, parang ganito kanyan. Yun yung hinihintay niya, and this person can't wait na magawa yon. Pero yung iba sa inyo parang ang tagal pa kasi bago mangyari yon. So yun, hindi na siya makapaghintay, pero hinihintay niya yung tamang panahon para magkaroon ng communication sa'yo. I feel like meron siyang gusto ibigay or sabihin. Okay, thank you for watching. I love you all and bye-bye.